Ito mga kajak, nasa ano na tayo, nasa Alabang, no? Alabang San Pedro pala, no? Tayo ay may seservisan na Toyota Vios, shift solenoid. I-check natin mga kajak kung ano yung gagawin natin. So anyway, napa-scan na daw ito, pero i-scan ulit natin, tapos i-check natin lahat. Mga kajak, syempre unang-una, i-check tayo, set up muna natin yung ating higaan para syempre kung tayo mabilihan. Tapos mag-jack tayo mga kajak para sa ganun hindi naman tayo hirap magtanggal ng oil pan. So ito ang gagawin natin, jack nyo lang mga kajak yan. Ayan. So yung hindi tayo mahirapan sumunod sa ilalim. So mag-ingat lang mga kajak sa jack, no? Kung meron kayong jack stand, mas maganda ilagay. Pero anyway mga kajak, yan, lagyan nyo ng kalso yung mga gulong kung ano yung nararapat. Pero yung ginawa lang natin, ginak muna natin. After natin may jack mga kajak, ito, nandito na tayo sa tapat ng oil pan. So dala tayo 4 liters. Ang laman naman niya walang 4 liters, no? Kaya yan lang ginagamit ko. Yung 4 liters na galon na yan ay kasya-kasya na yan dyan. So syempre drain muna natin kanyang drain plug para lumabas na yung ATF, and then mamaya balik natin yung drain plug para namang ibaba yung oil pan para hindi tumutulo sa atin. Yan, makita nyo mga kajak, napakarumi na nung kanyang tinatawag na fluid. So ayan muna natin. So ayan, halos kaunti na lang po patak-patak. Ibalik natin yung drain plug uli para pag inalis natin lahat ng mga bolts ng oil pan ay hindi basta-basta at saka hindi tumutulo, no? Mamaya susukitin naman natin yung oil pan para patuluin natin hanggang sa tanggalin na natin ng tuluyan yung oil pan mga kajak. O makita nyo mga kajak, gamit lang tayo ng yan tinatawag na Y na yan. Is lang naman yung tornilyo ng mga drain plug. Pero yung drain plug, no, yung drain plug ay 14, tapos yung tornilyo ng oil pan ay gis. So yan, niluluwagan ko muna mga kajak para makuha natin siya. So ito na mga kajak, natanggal ko na yung kanya mga tinatawag na number 10 na bolt, pero medyo may tumapon ng konti, no? Hindi ko na agad na nasalo, pero okay na. So itabi po natin na maayos ko yung tinatawag na mga tornilyo niya. Ayan, after nyan mga kajak, na maayos natin yung oil pan. So alisin naman natin yung tinatawag na filter, no? ATF filter. So tanggalin natin. So ito na mga kajak, naalis natin yung tinatawag na filter naman. After natin ibaba yung filter, may lalabas pa rin na fluid dyan, so kailangan natin saluhin. And then after nun, tatanggalin naman natin yung mga nut, yung mga bolt ng tinatawag na solenoid. So ayan, alisin muna natin yung filter na yan mga kajak. So ito na yung filter. At ayun, nakakalas na natin yung filter. Yun, tabi natin na maayos at alisin naman natin yung mga bolt ng solenoid. So meron dyang apat na tornilyo yan. May dalawang mahaba at dalawang maliit, maiksi. So ito na mga kajak, pinabaklas ko na yung ating tinatawag na solenoid. Dukot na natin sila. Pagkatapos natin tanggalin yung mga tornilyo, pati yung kanyang tinatawag na harness, no? Hindi ko na naipakita mga kajak at medyo mag-isa lang tayo. Mamaya ay tignan natin at i-check naman natin. Ito na mga kajak, nadukot na natin mga solenoid nya at saka yung oil pan ay baba na natin. Napakadami. Sira na. Sir.
May dala ka dyan. Sir. No. May dala ka pala eh. Wala na. Sira isa, sir. Ayan, buo pa yan, oh. Oo, kaso medyo mataas na rin yung reading. Palitan mo na. Kung pamalit yan, babayaran niya naman yan. Diyan lang nasisira yan, mga linis. So ito na mga kajak, tapos na tayo na naglinis at pinalitan natin ng surplus pero magagandang klase yung solenoid ko mga kajak, at ibabalik naman na natin, no. Yan, binabalik ko na yung solenoid and then yung filter tapos yung ating oil pan. At ito mga kajak, balik na rin natin yung filter. So ang filter naman nito is screen type, so madali lang itong linisan, unlike yung mga ibang BIOS, yung CVT foam type, yung kanyang mga para siyang sponge, no. Nahirap yung linisan yon, so disposable yon. Pero ito screen type, madaling linisan ito. Siritan lang yun ng carb cleaner mga kajak, o gas, pwede na yan mga kajak. Okay na yun, basta linisin lang natin maigi. O ito na mga kajak, ibinabalik na natin yung oil pan, naibalik na natin yung solenoid, naibalik na natin yung fuel filter o yung tinatawag na automatic transmission filter, at yung ating oil pan ay hinigpitan na rin natin, no? So make sure na tamang higpit lang mga kajak para hindi mag-crack yung ating tinatawag na gasket. So kung may mga crack na, lagyan nyo ng silicone, mas maigi. So anyway, ito po ay okay na, at mamaya magro-road test tayo, may-ari, no? Siya pag-road test natin. Nag-check engine, hintayin natin hanggang mamaya na mag-normalize. So paakyatin natin yung yung itip. Hindi na, sir. Ayan si sir. Sa San Pedro tayo. Okay. So okay na mga kajak. Mamaya test drive namin ni sir yung kanyang sasakyan. So ang problema nito ay shift solenoid. So makikita na natin yung yung hatak niya. Kabisado na natin to. Marami na tayo nagawa nito mga kajak. Ayan, process na kami ni sir. Yung mararamdaman na natin mamaya. Dati kasi yan, may nararamdaman na si sir, pero ayan, okay na yung mamaya. Oo, okay na. Ramdam mo na agad yan, sir, agad. Ayan. Dati ramdam mo na agad yan, sir, na medyo hirap na. Yung mga ganong diskarte pa lang kanina, sir. Patay na yung isa, no? Oo, sir, patay na, sir. Paano yung pag namatay, gagana pa rin? Gagana pa rin, sir, para pinaka-backup niya isa. Kaya pag so back-upan lang sila, kaya dalawa sila? Oo, sir. Pagka wala na, hindi na talaga abante. Favorite car ko to eh. May nagawa na rin ako kasing ganyan, hindi na talaga umabante. Sira na yung dalawa eh. Nga, naging responsive na. Ganda na yung response niya, sir. Oo nga, malaki nga din. Oo nga, kaya pala siya humina. Oo, sir. Pero kahapon kasi sobrang hina bigla eh. Oo, busted na talaga. Baka bumigay na talaga, sir, dati meron pa. Kaso ayan, no, kahit mataas siya. Okay. Maraming salamat, sir, taga San Pedro. God bless po, no, sa inyo, at kayo po ay nagtitiwala sa akin.